medyo mainit yata itong mga tao dito sa balita na mamimigay ng libreng cellphone. Ang inyong kagawaran sa more than 32,000 pala ang ipamimigay. Dito sa tinatawag na level 1 na mga 4-piece beneficiaries na survival stage daw to, Patty. Survival? Survival stage. Pakipaliwanag lamang yung logic behind the distribution of free cellphones dito po sa mga 4-piece beneficiary, Secretary. Ang bibigyan natin ay yung mga 4-piece beneficiary. Hindi silang lahat, yung pinakamahirap sa kanila. Yun yung tawag level 1 kasi annually, ina-assess sila ng mga social worker natin at yung matutuklasan na tawag na survival, yung talagang hirap na hirap talaga sa pamumuhay, yun na makakatanggap dahan-dahan in batches ng cellphone. Bakit natin sila binibigyan ng cellphone? Kasi gusto natin na gumamit na sila ng mga makabagong teknolohiya pagtanggap ng kanilang mga grants o yung kanilang mga ayuda. Kung tatandaan nyo, right now, lahat yan, yung 4.4 million na 4-piece beneficiaries, para makakuha ng pondo, nung binibigay sa kanila na tulong pinansyal ng gobyerno, pupunta sila sa ATM ng Land Bank. Yeah. Sa mga probinsya, sa mga malalayong lugar, minsan 8 oras para makapunta sa pinakamalapit na land bank branch. Kasi bababa ng bundok, sasakay ng barko, ng bangka, pagdating doon, magta-tricycle. So imagine mo yung hirap na dinadanas nila. At kadalasan, wala rin nagbabantay sa kanilang mga anak. So akay-akay pa nila yung mga anak nila sa biyahe na yon para lang makuha yung tulong pinansyal na natatanggap nila kada 2 months, no? Kada buwan. Ngayon, alam naman natin ang GCash, napaka-prevalent na, ang dami na niyan. So, ang gusto natin, ang logic dito, instead of ATM, lipat na sila sa e-wallet o sa GCash. Kasi sa mga lugar nila, napakaraming GCash merchant na pwede nilang gamitin para i-withdraw yung kanilang mga grant. Pero natuklasan namin na dahil nga survival mode sila, ibig sabihin yung hirap talaga sa buhay, karamihan sa kanila, yung mga phone nila analog. So, nagmabuting loob ang Globe at ang GCash na gumawa ng use cellphone drive. Ibig sabihin, yung mga subscriber nila, yung mga lumang phone, ibinigay sa Globe. Yung Globe naman, ibinigay yun sa kanilang mga supplier at pinalitan ng bago na cellphone, na smartphone, mababang klase lang nga. So yun yung logic doon. Padaliin yung pagtanggap ng mga grants natin. Kasi hindi lang to limitado sa level 1. Ibig sabihin, yung mga level 1, sila makakatanggap ng cellphone kasi nga, hirap sa buhay. Pero yung lahat ng 4-piece, ang layunin natin gradually, huwag na lang ATM kasi parang wala na atang masyadong gumagamit ng ATM ngayon. Mas madali na talaga itong mga e-wallets na to. Well, that's a very good... libre? Libre, kasi so, nga use libre kasi bigay ka ng Globe. Ng Globe. Inanino na lang, kumbaga refurbish ng Globe. So, that's good, no? I agree with you na parang going forward, dapat high-tech na rin. Mas mabilis nga na lang kung gagamitin natin ng Globe. Pero ito, isa pa yung matinding hamon ng DSWD, itong pamimigay po ninyo ng ayuda na ngayon po ay eleksyon na rin po, kampanya na po. Ang galing nyo naman po, Secretary Rex, nakakuha ka ng exemption. Well, alam nyo kasi, ang trabaho naman ng DSWD tumulong sa mga nangangailangan at yung pangangailangan ng taong bayan, hindi yan tumitigil dahil eleksyon lamang. Hindi naman natin pwede sabihin na, huwag ka magkasakit. Wala dapat mamamatay sa pamilya mo dahil election period. So ang sinabi ng COMELEC, yung pag-fulfill ng mandato ng DSWD, dapat labas yun sa exercise nitong eleksyon. Kasi ang tao, mangangailangan at mangangailangan. Ngayon, alam ko na Andy, tatanong nyo, hindi kaya magamit sa politika. Paulit-ulit namin sinasabi na ang tanging ahensya lamang na pwedeng mag-commit sa taong bayan na bibigyan ka ng tulong ay ang DSWD. Huwag sila maniniwala na may mga politiko na sasabihin, pag ako iboto mo, mabibigyan ka ng ganito. Kasi kahit na anong refer nila sa amin, kapag sinabi ng social worker namin na hindi kwalipikado, hindi nangangailangan tong taong to, mapapahiya lamang sila. Ang ultimate may call talaga nito, yung mga social worker natin. Sila mag-validate at sila ang mag-vet kung talagang may pangangailangan at kwalipikado ang isang beneficiary. Pero may follow-up question lang there, Sec Rex, ang mga politiko, pwede sila magbigay ng referral letter even if it's campaign period. I know they are prohibited from being there, no? They shouldn't be physically present while you're distributing it. But does that exempt them also from giving a referral letter para po makakuha sila, lalo na yung AKAP po?
Alam nyo, yung referral na yan, kasi lahat naman nagbibigay ng referral. Mga public service shows sa media will also send us referrals. Yeah. Mga churches, anybody gives us referrals. I would rather na hindi sila magbigay ng referral, pero hindi ko naman kontrolado sila kung sumulat sila. Pero uulitin ko, kahit sulatan nila kami ng referral, at sa mata ng social worker natin yung nire-refer nila, hindi naman kwalipikado at walang pangangailangan, hindi rin makakatanggap yun. I would like to think, Pat, Andy, na dapat wag during this period. Yeah. Pero I do not control all these I do not control all our public servants from doing so. Yeah. Kasi sila lalapitan, so ang pinakamabilis silang gawin ituro sa amin, di ba? So ang sinasabi ko lang, kahit na may referral, kahit na walang referral, lahat yan basta may pangangailangan tutulungan. Kahit sino pa mag-refer, kahit na yung Good Samaritan lang, yung kapitbahay mo, may nakita, may mga ganun kami. Nakakakita sila ng kapitbahay nila nangangailangan, they would refer to us. Citizen letter lang. We would take on that case basta nangangailangan. Let's get together. Sunday 25.